Sa video na nag-viral po sa social media, makikita na minamaneho nitong boy kayak ang kanyang motorsiklo na naka-brief at crop top lamang. Dumapa ito sa umaandar na motor na tila ginagaya ang paglipad ni Superman. Naka-brief, crop top. Nakahiga sa motor parang lumilipad sa gitna ng pampublikong kalsada. At bago mo pa itanong, wala siyang lisensya, hindi expired, wala. Ni minsan, hindi siya nagkaroon. Si Boy Kayak. At siya lang ang pinakabago sa mahabang listahan ngayong taon. Ito ang aral ngayong taon, mga matanong. Ang kalsada, hindi studio. At ang presyo ng content, hindi lang lisensya, pwedeng buhay. Uy, balik na naman tayo sa Mark Tanong. Ako si Kuya Mark. Ngayon, ang presyo ng content. Simulan na! Simulan natin sa pinakamagaan, si Cherry White. Nagvideo habang nagmamaneho, nakataas ang isang paa. Sa isang paa habang nagmamaneho ang social media personality na si Cherry White. Chill na chill at pasayaw-sayaw pa. Chill na chill, pasayaw-sayaw pa. Show cause order, sinuspinde ang lisensya. Tapos, nag-post pa ulit online. Pangalawa, si Ishi Lee. Ang parusa niya? Hindi suspension, revoked. Impound pa ang motor. Binawi na ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng babaeng rider vlogger na si Ishi Lee dahil sa patong-patong na parusa sa paglaba. At eto ang pinakamaganda. Binigyan siya ng show cause order. Hindi siya sumipot. Tinawag pa niyang improper procedure. Kuya, sinabihan ka ng huminto. Nag-argue ka pa. Sa paliwanag niya sa kanyang social media account, tinawag nitong improper procedure ang ginawa ng LTO. Walaan niya sa kanyang nakarating na shock. Enemies, stop molesting me, you mongoloids. Pangatlo, si Yana Motovlog. Hinatulang guilty, hindi isa, dalawang offense. Sa opisyal na pahayag ng LTO, her driver's license was also suspended until such time that she complied with the order of the LTO to surrender the motorcycle she used during the viral road rage. 5,000 pesos, walang side mirror. 2,000 pesos, reckless driving. 7,000 sa isang viral. All law enforcement officers were also directed to apprehend Yana Motovlog if in case she is found driving on public roads, until such time that the suspension on her driver's license. Pero etong bago. Inutusan ang lahat ng law enforcement na hulihin siya kapag nakita siyang nagmamaneho. Hindi lang suspendido, hinahanap na siya. I am sorry. Kaya't maaari itong pagmultahin at maaari pang maharap sa permanent disqualification sakaling kumuha pa ito ng lisensya. 5 araw binigay ng At si Boy Kayak? Wala siyang lisensyang pwedeng bawiin. Kaya permanent disqualification ang hinaharap niya. Habang buhay, dahil sa isang video. Nakakahiya kasi. At hindi lang sila. Mula Oktubre, 830 na lisensya ang sinuspinde o binawi ng LTO. May automatic na 90-day suspension kapag nahuli ka sa video. Isipin mo yon, ikaw mismo ang nagbigay ng ebidensya. Ikaw pa ang nag-upload. Don't vlog and drive. That's the latest warning from the Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB to public utility vehicle. 5,000 pesos ang multa. Plus, pwedeng bawiin ang prangkisa. Jeepney, bus, taxi, habal-habal, lahat sakop. Pero eto ang totoong dahilan at sinabi mismo ito ng LTO. Hindi umubra sa Land Transportation Office. Delikado raw ang ganyang pagmamaneho. Baka raw akalain ng followers niya na okay lang gayahin ito. Hindi ikaw ang pinakadelikado, kundi yung batang nanonood sa'yo na akalaing okay lang gayahin yan. Sabi mismo ng hepe ng LTO, ang kalsada, hindi lugar ng pagyayabang, ng karera, o ng paggawa ng content na naglalagay sa buhay ng iba sa panganib. Kaya ito ang tanong ko sa'yo. Ang view, mababawi. Ang lisensya, mababawi. Pagkatapos ng 2 taon. Ang buhay ng masasagasaan mo, hindi yan mababawi. Walang re-upload doon. Ano sa tingin mo? Sapat ba ang parusa o kulang pa? Sagot sa comments. Yun lang muna. Mag-isip-isip tayo. At kita-kits sa susunod na tanong.